dito, impeach Sara Duterte now. Alam niyo ba kung bakit? Kasi we need to hold accountability and transparency. You know, mga minamahal, as a taxpayer, hindi po pwede na nagbabayad tayo ng tax, tapos ang ginagawa nila, ninanakawan nila tayo. So, kailangan natin dito ng transparency. Dahil unang-una, syempre masakit sa atin, dapat, tingnan nyo, ang daming mga daanan na lubak-lubak, kinukulang tayo sa hospitals, yung facilities, sa mga public roads, bridges, di ba? Kinukulang tayo sa mga paaralan. So, sana yung mga pera na yun, napupunta sa tama, pero ano yung nangyayari? Binubulsa ang pera ng kaban ng bayan, which is para sa atin napaka-unfair nun. Dahil unang-una, sinusweldohan namin kayo. Nakikita ninyo kami nagpapakahirap araw-araw bilang isang mamamayang Pilipino. Pinupulfill namin yung duty namin para lamang sa bayang ito. Tapos ganito yung ginagawa nyo sa amin. So, kailangan impeach Sara now. Impeach, impeach, impeach Sara now. Tama na yan? So, kalakip nga po mga minamahal ng aking panawagan na Sara impeach. Alam nyo naman na dumalo si Mima Alicia sa Magdalo at Akbayan rally, pati din doon kay Shelo Magno, even though na medyo tinitira nila doon si PBBM, but still sinuportahan natin yung impeach Sara. So, medyo tagilid lang ng slide para sa akin, pero nire-respeto ko kung ano yung political will nila. So, kalakip nga po ng aking pananawagan ng impeach Sara impeach is gusto ko ring ipaalam sa inyo yung karapatan natin bilang isang botante. Dahil unang-una mga minamahal, yung mga pera ng mga politician na yan, hindi naman galing sa kanila. Galing sa atin yan. So, dapat alamin ninyo, tayo, yung rights natin. Kasi public servant sila. Diba? They are meant to serve the public. Hindi po deserve ng bawat Pilipino, katulad ninyo, na mga nanonood, na tayo po ay niloloko. Ang kailangan natin dito, iboses natin, ilaban natin, ipagtanggol natin yung karapatan natin. Dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, paano magiging maunlad ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, ang bansang Pilipinas, kung garapalan at harap-harapan tayong ginugulangan, ninanakawan, kinukupal ng mga politiko na yan. So, instead na mag-grant tayo ng mag-grant, kumilos na tayo habang maaga pa. Although we all know naman na impeachment is a number game. But at least we try. Diba? Okay, papasok na naman dyan. Oh, Mima, diba alam mo naman kasi yung impeachment, number game yan. So, kailangan na magkaroon tayo ng enough votes. I don't know kung 16 or 18 votes doon sa upper chamber. Eh, dito sa lower chamber, alam naman natin na medyo may laban tayo. Dahil madaming mga kongresista talaga ang susuportahan itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito sa taas, alam din naman ninyo na kahit papaano, meron pang mga natitirang Duterte fanatiko dyan. Although iniisip siguro ng ating presidente yung number games, but if we try, diba? If we try our best, so kung kailangang mamuliti ka, syempre ayoko din naman na malagay sa kapahamakan ng ating presidente, pero kung hanggang saan yung makakaya ng ating Pangulo para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, sana gawan ng aksyon, gawan ng paraan. Kasi nalulungkot ako sa mga kababayan nating Pilipino na nandito pa din sa laylayan. Lagi nilang sinasabi na sila ay para sa Pilipino, makamasa sila. Pero nararamdaman ba ninyo ang pagiging makamasa nila? Eh nakikita nyo naman kung paano tayo ninanakawan, nakikita nyo naman kung paano tayo ginagawang tanga, ginagawang bobo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayaw nilang pagpukusan ang education system natin ng mas magandang privilege. Imbes na parang mas maging matalino yung mga estudyante, kapag bumoto sila, ang ginagawa nila, hindi nila binibigyan ng magandang quality of education, lalo na yun nung naupo itong si Vice President Sara Duterte. Ang daming nawawalang pondo, ang daming confidential funds, pero hindi natin alam kung saan napunta. So, meaning talaga nun, ayaw nilang maging matalino yung mga botante. Ayaw nilang tumalino tayo, kasi kapag tumalino yung mga botante, mga minamahal, ano yung nangyayari? Diba? Pag tumalino tayo, nalalagpasan natin sila, hindi na nila tayo nauuto. So, isipin nyo kung madaming Pilipino ang mas tumalino, mas nalinawan dito sa issue na to,
'Di ba? Hindi na nila tayo mapapaikot. Kapag hindi na nila tayo napapaikot, hindi na nila tayo namamanipulate. So, meron na tayong mga sariling desisyon. Ito kasi yung hirap eh. Ito kasi yung hirap eh, mga minamahal. Masyado kasing dinidibdib, talagang to the point, to the highest level, sinagad na ng mga DDS ang kanilang pagiging fanatiko. Kahit meron nakikitang mali, still pinagtatanggol pa din nila, which is wrong. Di ba kasi at the end of the day, hindi naman si Sara Duterte ang magtatrabaho sa inyo. Kundi tayo pa din para mamuhay tayo, para mabuhay tayo, magkaroon tayo ng pang-araw-araw na gastusin, ng expenses, di ba, sa araw-araw na pangangailangan natin. So, ito yung hirap eh. Hindi kahirapan ang problema ng taong bayan, sa totoo lang. Ang problema ng taong bayan, katangahan. Kasi tingnan nyo inutulang kayo, nagpabudol naman kayo. Di ba, dati nga, isipin ko, ako, binoto ko bilang Vice President itong si Sara Duterte. Pero the mere fact na, medyo may mali. Hindi ako nag-atubili, hindi ako nagdalawang isip. Kinol out ko itong si Vice President Sara Duterte. Kinol out ko at hindi ako nanatili sa konsepto na, uniteam sila, kailangan dapat magkaisa itong dalawang to. No. Bakit pa magkakaisa ang tubig at langis? Bakit magkakaisa ang taong ayaw naman ng pagkakaisa? Bakit tayo makikiisa sa taong mahilig lang manggamit? Bakit tayo makikiisa sa mga taong walang ibang ginawa kundi gulangan, nakawan, gaguin, kupalin ang mga mamamayang Pilipino? Alright, going back sa topic, doon naman sa panghapon na pinuntahan natin dito kay Shelo Magno, although naiintindihan ko naman sila kung yun yung perception nila doon sa bycam, report na yan, ang akin lang doon, even though na tinitira nila si PBBM at the same time tinitira nila itong si Vice President Sara Duterte, mas kampante ako na mas susuportahan nila tayo when it comes to West Philippine Sea. Gusto ko, sa totoo lang, hindi naman ako yung mga kinds of DDS na masyadong dinadamdam lahat. Hindi tayo ganun. Alam nyo yan, mga minamahal. So kung yan yung pananaw nila, political wills, beliefs, opinion nila, then be it. Diba? Hayaan natin sila. Pero kami pumunta doon para suportahan yung pananaw na para sa amin ay tama, which is ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. And after that, umalis na kami nung pinag-uusapan na nila itong si PBBM. Pero nung si Sara Duterte, sumuporta kami, impeach, Sara, impeach. Nandun yung pagsuporta namin. Pero nung tinira na si PBBM, hindi na kami nag-stay pa doon. Kasi ayaw din namin na maging toxic kami. So ngayon, ang ginawa namin, umalis kami bilang respeto na lang din. Diba? At winelcome din naman kami ng mga dilawan, ng mga kakamping. Sinuportahan naman kami sa gusto namin, sa binoboses namin. Which is, may nakausap pa nga kaming vlogger, si Richard Hydran ba yun? I don't know. Diba? Na okay, welcome sila, welcome daw kami dito, welcome daw kami doon sa nangyaring resign rally na yun. Which is, napaka-thankful kami sa part na yun. 'Di ba? So mga minamahal, yun po. Isa lang yung mensahe natin, Sara, impeach. Sara, mag-resign ka na dyan kasi hindi ka karapat-dapat na maging vice-presidente pa ng bansang Pilipinas. It's me again, mga minamahal. Don't forget to click the subscribe, hit the notification bell, like and share, mag-comment na din kayo. Ingat mga kababayan.